Mega love shoutout. Good evening, Mabsat. Ayun, ano bang topic natin ngayon, Maestro? Shoutout sa mga kasama natin na nandito. Siyempre, nandyan si Arjun Sala. Kamusta na, Kabsat? Umuulan ba dyan? Kasi kanina umuulan dito sa Baguio. Ngayon tumigil na. Ano ba pag-uusapan natin? Pag-usapan natin si Cheese. Ha? Si Cheese at saka si Joel. Cheese and Joel, paano naman kaso? Paano naman problema nila? Nasa majority sila ngayon. Isa sila sa mga dahilan kung bakit nagkaroon na ng quorum at higit sa lahat naging kung hindi dumating si Cheese, walang quorum. Pag hindi dumating si Villanueva, wala pa ring Senate President, mga kabsat. Diyos ko po. Ngayon, ano ang mangyayari? Alamin natin, kabsat ha. Alamin natin. Attorney Enzo, makikibalita muna kami ha. Ilang minutes to? Ako, 40 minutes. Ang haba nito. Bibilisan natin to. Mahaba to ah. Mga dalawang topic lang tayo mo sa tatlo. Sobrang init. Again, siyempre sa mga bagong pasok, huwag kalimutan mag-like and subscribe, mga absat. Tapos, bawasan natin yung background music para marinig natin si Attorney Enzo. Okay, pasok, Attorney. Ayan. Kayo o nasa labas ng bansa, anong oras man po sa inyo dyan ngayon umaga man po, tanghali, hapon, gabi? Pinapanood man po ninyo ito ng live man po o replay. Mga kabunyog, mga kababayan, ang ating pong pagbati ng magandang araw, Pilipinas at mundo. O mga kabunyog, mga kababayan, mainit na pinag-uusapan ngayon itong tungkol kay Cheese Escudero at Joel Villanueva. Ano na bang dapat gawin sa kanila? Ano na bang dapat gawin sa kanila? Kanina, nagrally ang mga progresibong grupo, karamihan kabataan, estudyante. Nananawagan sila na kasuhan pa rin si Villanueva. Kahit daw ito lumipat na sa mayorya ng Senado, ibang usapin daw yun. Kaya lang, mayroon din naman nagsasabi. Bayani sila. Dapat ituring silang bayani. Dahil bayani sila, dapat na sila, i-consider yung kanilang nagawa. Anyway, mga kabunyog, mga kababayan, yan ang topic natin ngayon dito sa Magandang Araw, Pilipinas at Mundo. Nandiyan na si Kabunyog Domingo Barreda, si Kabunyog Cavenders Vlogs. Shout out sa nakita ko na si Kabunyog Clark. Nandiyan. So, paano yan? Ano na ba talagang dapat gawin sa kanila? Yan, maganda yung ating topic ngayon, mga Kabunyog. Pag-usapan natin yan. Pag-usapan natin. Unahin muna natin pag-usapan. Pag-usapan natin itong tungkol sa pagtingin kay Villanueva at Escudero. Bayani ba sila? Anong dapat bang pagtingin sa kanila? Bayani o oportunista? At dapat pa ba silang kasuhan o patawarin na? Patawarin na sa kanilang nagawa. Yan ang pag-usapan natin Kasi sa totoo, hati ang publiko. Mga kabunyog, kahit ngayon sa mga viewers ko, sigurado ako kung babasahin ko ang mga comments, hati ang publiko sa pagtingin kay Villanueva at Escudero. Kung sila ba'y mga bayani o dapat pa rin bang ituloy tuloy ang mga kaso? Yan mga kabunyog. Kasi syempre, alam naman natin, napakatagal na itong si Cheese Escudero at si Joel Villanueva, lagi natin itong nababanggit dahil sa kanilang pagkakasangkot doon sa anomalya sa flood control, sa mga investigasyon ng Blue Ribbon, sa investigasyon ng ICI, yung Independent Commission for Infrastructure, sa investigasyon ng DOJ, ng Ombudsman. Talagang lumilitaw na itong sila Joel Villanueva at Cheese Escudero ay may mga ebidensya. Kahit yung Senate Blue Ribbon Committee report na pinangungunahan ni Senador Ping Lacson, ang rekomendasyon talaga ay kasuhan sina Cheese Escudero at Joel Villanueva. At sa katunayan, yan din yung isang naging issue ng pagkakahati ng Senado. Kasi talagang yung grupo nila Cayetano, isa sa dahilan bakit pinalitan si Soto, bakit lumipat si Loren Legarda galing sa grupo nila Soto papunta kay Cayetano, bakit lumipat yung magkapatid na Villar? Ang dahilan niyan, mga kabunyog, mga kababayan, sa tingin kasi nila, hindi tama nakasuhan si Cheese Escudero, si Joel Villanueva at si Jinggoy.
Kaya siyempre nagsisimpatiya yung magkapatid na Villar at saka sila Loren Legarda. Kaya pinalitan nila si Soto, sila Lacson. Sumama sila sa grupo ni Cayetano. Kaya isa sa mga issue doon talaga, yung pagkakahati ng Senado ay yung mga kaso nila Jinggoy, Joel Villanueva, Chis Escudero. Pero kaya ito rin si Chis Escudero sa Joel Villanueva, matagal sila na sumama talaga sa grupo nila Marcoleta, sumama sa grupo nila Cayetano. Kasi nga, syempre pinaglalaban nila na hindi sila dapat makasuhan. Ay may hinakit sila sa grupo nila Lacson, nila Soto kasi tinutuluyan talaga silang kasuhan. Hindi sila pinagtatanggol. Kaya mas sumama ito sila Joel Villanueva, sila Chis Escudero sa grupo nila Cayetano. Kaya lang nito na kasing mga nakaraang araw, nitong nakaraang mga araw, masyado nang garapal si Cayetano na umabot na sa punto na nasira na ang reputasyon ng Senado, na kahit sila Escudero at saka sila Villanueva na ano na rin, na nakikita na rin nila na hindi na maganda ang nangyayari. Mananatili pa ba silang sasama kay Cayetano o lilipat na sila sa grupo nila Gatchalian para manormalisa na ang lahat? So nag-decide yung dalawa. Lumipat na sila kay Gatchalian. Paglipat nila kay Gatchalian, nabago na ngayon yung Senado. Wala nang nagawa sila Cayetano kasi 30 na. 30 na yung grupo nila Gatchalian. Kaya nga, hindi naman talaga maikakaila, hindi natin yan maidi-deny. Kailangan din naman talagang kilalanin na malaki ang naitulong, sa katunayan, napakalaki ng naitulong ng paglipat nila Escudero at Villanueva sa grupo nila Gatchalian. Kung hindi yun, hanggang ngayon magulo pa yan, Senado na yan, hindi talaga susurinder si Cayetano. Hindi susurinder si Cayetano. Kaya lang, kung tanong na ngayon, dahil ba lumipat na sila sa mayorya? Dahil ba sumama na sila dito sa grupo nila Lacson, nila Soto, Gatchalian? Ay dapat nang kalimutan, isang tabi na yung kaso nila Jinggoy ay ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva, palit ng kanilang kabayanihan, kung tatawagin nating kabayanihan. O yan mga kabunyog, ang mga kababayan ang pinag-uusapan ngayon, kumbaga ano ba talaga ang dapat gawin dito sa dalawa? Tutuluyan pa ba o medyo bigyan na ng konsiderasyon? Parang konsiderasyon sa kanilang ginawa. Yan yung hati ang publiko sa bagay na yan, mga kabunyog, mga kababayan. Kahit ang mga viewers ko, alam ko nagkakaiba kayo ng mga pananaw diyan. Mga kabunyog, mga kababayan. Pero unahin muna natin. Malaki ba talaga ang nagawa nila Escudero at saka nila Villanueva? Yes, dito sa itong pangyayaring ito sa Senado. Sila talaga yung naging decisive diyan. Grabe itong si Cayetano, hindi na normal na tao yan. Talagang napilitan lang silang si Cayetano na sumurrender na nung lumipat na si Villanueva. Kahit nga nung lumipat si Chis, ayaw pa rin kilalanin ni Cayetano yung 12, talagang 13 yung niya. Inamin naman niya ni Cayetano. Sabi niya, nung lumipat na, nung nakausap niya daw si Villanueva, at talagang nagsabi na ito na lilipat na sa grupo nila Gatchalian, wala na daw siyang magagawa. Nagkano na siya. Kumbaga nag-concede na si Cayetano. Pero kung hindi lumipat si Villanueva, hindi matitigil ito. Kaya malaki naman talaga ang kanilang nagawang sabihin na nating kabayanihan. Sabi ni Senador Raffy Tulfo, bayani sila dahil sa ginawa na lang yan. Pero paano naman? Paano naman yung mga krimen na nagawa nila na pinaniniwalaang may matibay na ebidensya? O di syempre, marami rin ang nagsasabing, dapat tuloy yun. Ngayon, kung talagang walang ebidensya laban sa kanila o kaya sa tingin nila wala talaga silang kasalanan, ay maano sila sa kaso. Pero dapat tumuloy yun. O yan naman yung pananaw ng Rene-recognize naman yung kanilang kontribusyon, yung kanilang kabayanihang ginawa, yung malaking kontribusyon nila para matapos na yung kaguluhan sa Senado. Malaki talaga ang nagawa ni Chis at saka ni Villanueva doon. Pero hindi naman tama na hindi ituloy yung pagkaso sa kanila. Kaya ito mga kabunyog, mga kababayan, kumbaga ang panawagan ng marami, tuloy pa rin. Panagutan pa rin nila yung ginawa nila. Kaya lang siyempre, sa part din naman nila Escudero at saka Villanueva, nag-i-expect sila na nagsakripisyo sila, ay bigyan din sila ng konsiderasyon. Yan yung dito mga kabunyog. Yan yung usapin ngayon dyan. Pero pwede naman kasing harapin nila yung kaso nila. Iko-consider naman na sa pagtingin naman ng taong bayan, at least sa pagtingin ng taong bayan, mababawasan naman yung sa kanila. Bibigyan sila ng benefit of the doubt. Bibigyan sila ng yung pag-presume sa kanila ng pagiging inosente, ay naman yan. Sa tingin ko naman, mas naman yan. Pero hindi kasi maganda ang magiging mensahe. Hindi maganda ang magiging mensahe na dahil lang lumipat sila sa mayorya, hindi na sila tutuloy ang kakasuhan. Parang ang lalabas nito, arigluhan pala yan. Yan din yung sinasabi ng mga DDS. Uulit-ulitin yan ng kampo ng Duterte. Sasabihin nila, kaya naman lumipat yung dalawa na yan kasi kot silang makasuhan. Hindi mas maganda na patunayan nila Chis at saka ni Joel Villanueva na hindi yun ang dahilan. Ang pinakadahilan nila, hindi yung makatakas sila sa kaso nila o sa problema nila, kundi
nakita nila na malaki na ang pinsala ng ginagawa ng grupo nila Cayetano sa reputasyon ng Senado at sa politika ng bansa. Kaya nag-decide na silang sumama na sa grupo ni Gatchalian. Kaya lang, syempre, mabigat sa kanila yon. Mabigat yon kasi makukulong sila. Ano pa naman yan? Makukulong talaga. Non-bailable pa naman yan. Non-bailable pa naman yan. Anyway, mga kabunyog, abangan natin ang mga mangyayari dyan. Pero sa ngayon, yan ang mga usap-usapan kung ano na ba talagang gagawin sa kanila. Hati ang publiko sa pagdating sa issue na yan. Si Rapi Tulfo, napakalinaw ng sabi ni Rapi Tulfo. Sabi ni Rapi Tulfo, mga bayani sila. Yan yung Game changer. Again, Mabsat, no, sa mga bagong pasok, baka naman, huwag kalimutan mag-like and subscribe, Mabsat. Salamat po. Ayan. Wait lang. Dalawang harang, si Rapi Tulfo, ang talagang deklarasyon niya, sabi niya, bayani daw itong si Cayetano, ay si Villanueva at saka si Villanueva at saka si Escudero. Magkakabarkada yung mga yan. Talagang magkakabarkada yung mga yan ni Rapi Tulfo. Sabi niya, mga bayani sila. Yan mga kabunyog ang sabi ni Rapi Tulfo. Ang paliwanag ni Rapi Tulfo, kung hindi nag-decide si Chis Escudero at si Joel Villanueva, magulo pa ang Senado hanggang ngayon. At kahit ang politika ng bansa, magulo pa rin. Kaya ito mga kabunyog, sabi ni Rapi Tulfo, kilalanin natin ang term na ginamit ni Tulfo, kabayanihan. Actually, yung araw mismo nung pagbutuhan nung June 17, nung isang araw, sa session pa lang sa umaga, nung dumating si Villanueva, dahil mayroon na silang bilang na 13, nag-elect na sila ng Senate President, doon pa lang nag-deliver na ng manifestation si Senador Ping Lacson. Kinilala niya na, on record, pinalagay niya yan. Kilalanin natin, nire-recognize natin, ina-appreciate natin, sinasaluduhan natin, sabi niya, ang sakripisyo na pinakita ni na Senador Chis Escudero, Joel Villanueva. Yun. Kaya, yung sinasabi ni Rapi Tulfo, na bayani itong si Chis Escudero at Joel Villanueva, kinilala naman na yan ng Senado. Nung mismong araw na special session ng June 17 sa umaga, nag-deliver na kaagad ng speech si Senador Ping Lacson. Napanood natin yon. Sabi niya, saluduhan natin ang dalawa nating kasamahan. Kahit naman ang taong bayan, kahit nga tayo, kahit nga ako, mayroon nga sa aking nagre-react. Sabi, ikaw, Atty. Enzo, lumipat lang sa mayorya si Chis Escudero, hindi mo na tinatouch yung kaso sa kanya. Sabi ko, hindi, syempre alam nga namang kung mainit na issue yung paglipat nila Chis Escudero, babatikusin. Syempre, sasaluduhan mo rin. I-recognize din natin, totoo naman, mabigat din yung ginawa ni Chis Escudero at Joel Villanueva. Kinikilala natin yun. Kasi mayroon sa aking nagko-comment ano na daw ako, kinalimutan ko na daw yung kaso ni Chis Escudero. Sabi ko, hindi. Alam nga namang nung nakaraang araw na yung pinag-uusapan ay yung paglipat ni Chis at saka ni Joel Villanueva. I-criticize mo sila doon sa kaso nila. Sa kanilang pag-usapan yung kaso nila, wag na muna. Kung baga may spoil naman yung magandang nangyari nung nakaraang araw, di ba? Kaya yung mga nag-react sa akin ng ganyan, wag niyo akong sabihan na parang ako, kinalimutan ko na yung ni Chis, mga kaso ni Chis at ni Joel. Marunong lang kasi rin akong kumilala ng kanila ring kabutihang ginawa. Diba? Ganun naman yung ganun naman yung aking laging sinasabi. Pag tama, pupurihin at sasaluduhan. I-recognize. Pag mali, pupunahin natin. Saka, i-criticize. Di ba? Yan naman tayo So, nung nakaraang araw, ang nakita natin kila Chis at saka kay Joel Villanueva, ay yung kanilang sakripisyo din. So, nirecognize natin yun. At pinasalamatan natin sila sa naging desisyon nila. Kasi tama talaga si Rapi Tulfo. Tama si Rapi Tulfo. Kung hindi talaga lumipat si Chis at saka si Villanueva sa ugali na yan ni Cayetano na hindi na sa tao, di ba? Di ba? Yung ugali ni Cayetano na hindi na sa tao, yung napakakapal na mukha ni Alan Peter Cayetano, yung wala, talagang kahit madurog ang Senado, kahit masunog ang Senado, hindi siya susurrender. Talagang ang nakapagpasurrender sa kanya, yung paglipat ni Chis Escudero at ni Joel Villanueva. Alan Valencia, paglipat pa nga ni Chis Escudero, matigas pa rin si Cayetano. Sabi niya, 12 pa rin lang yan, kulang pa yan ng isa. Pero ang talagang nagdala na ng bilang na maging 13 na si Villanueva, wala nang nagawa si Cayetano do. So, tama si Tulfo. Tama sila Senador Ping Lacson. Kilalanin din yung sakripisyo na yon nila Chis Escudero at Joel Villanueva. Nung nakaraang mga araw, yun ang inaano natin. Yun ang pinatatampok natin. Hindi muna tayo nag-test yung mga issue nila, yung mga kaso nila. Kaya lang ngayon, normal na ang Senado. Alam nga namang hindi natin pag-usapan yung kaso ni Villanueva at saka ni Chis Escudero. Kaya ang sabi pa naman ni Ombudsman Boying Rimulya, di ba? Within 2 weeks, kakasuhan na si Joel Villanueva. Yung 2 weeks na yun, ngayon na yun This week ngayon na yun. Yung 2 weeks na yun. Kaya, kinukulit na ngayon si Ombudsman Boying Rimulya. Ombudsman Boying, ano na yung kay Villanueva? Kakasuhan mo pa ba o hindi na? Yun na yung tanong ngayon. Mga kabunyog, mga kababayan.
Kaya pinag-uusapan na ngayon, hindi na ba itutuloy ang kaso dahil sa pinakitang sakripisyo rin nila Villanueva at Chis Escudero na pag lumipat sila kila Gatchalian. Dahil doon, natigil yung kaguluhang dala ni Cayetano sa Senado. Ganun ba yung dapat na ano doon? Mga kabunyog, mga kababayan, yun yung pinag-uusapan na ngayon. Pero sa part nila Senador Rapi Tulfo, sabi ni Rapi Tulfo, bayani ang dalawang yan. Sila Chis Escudero at saka si Joel Villanueva. Kasi kung hindi dahil sa kanila, magulo pa ang Senado, magulo pa ang politika ng bansa natin. Kaya malaki ang nagawa nila. Kaya lang, yun na nga. Ang hinihiling naman ng iba, huwag kalimutan din yung mga kaso nila, ituloy pa rin. Ayan yung ano, yan na yung ano ngayon, mga kabunyog, mga kung isang issue dyan, yung tungkol sa pag-preside ni Chis Escudero, yung issue ng pagiging presiding officer ni Chis Escudero sa impeachment ni Sara, isa pang issue yan na nakahati din ang publiko. Ito kasing si Senador Ping Lacson nung isang araw nag-anunsyo. Sabi ni Senador Ping Lacson, nag-caucus na daw sila. Yung mayorya ng mga senador, yung grupo nila sa majority, ay nagkaroon na daw ng caucus o nag-usap-usap. May consensus sila. Ang ibig sabihin ng consensus, nagkasundo sila. Wala namang kumontra. Na si Chis Escudero, posibleng inominate nila bilang presiding officer. Pag nag-convene umano ang impeachment court, ay pinag-iisipan nila na inonominate nila si Chis Escudero na maging presiding officer. Agad-agad nag-react ang marami. Sa katunayan, ngayong araw, nag-release ng statement ang Tindig Pilipinas. Yung grupo nila, Kiko D. Formal yung statement ng Tindig Pilipinas, talagang ayaw nila na si Chis Escudero ang mga kabunyog. Ano yan? Ito yung statement ng Tindig Pilipinas. Chis as impeachment presiding officer could melt new majority's credibility. Joint statement by civil society groups, mass organizations, and concerned individuals. We express serious concern over the reported plan of the new Senate majority to designate Senator Francis Chis Escudero as presiding officer of the impeachment court of twice impeached Vice President Sara Duterte. So, ito mga kabunyog, syempre hindi kasi makalimutan ng mga civil society, hindi makalimutan yung ginawa ni Chis kasi, yung forthwith, kumbaga, pinatagal niya. Garapal din kasi talaga yung ginawa noon ni Chis. Naging mayabang siya na talagang prinotektahan niya si Sara. Sariwa pa rin yun, hindi pa rin nakakalimutan yun ng ating mga kababayan. Sabay pa, syempre sangkot si Chis Escudero sa mga anomalya sa flood control. Bagamat lumipat na siya ngayon sa mayorya, nire-recognize naman yung kanyang desisyon na yan. At malaki talaga ang naitulong niyan para mapatahimik na ang Senado ngayon, matapos na yung kaguluhan. Pero kung gagawin siyang Senate, yung presiding officer ng impeachment court, marami ang nagre-react, ayaw nila. Sa totoo lang, yan yung mga reactions ng civil society. Kasi yung credibility ni Chis, sabi nila, kahit yung impeachment mismo maapektuhan. Kasi si Chis Escudero ay garapal yung ginawa nung unang impeachment ni Sara. Pangalawa, may kaso siya ng mga anomalya sa flood control, plunder, may kinakaharap siya. Kaya mahirap na siya yung mag-preside. Yan naman yung paninindigan ng mga grupong kontra sa pag-preside ni Chis bilang presiding officer ng impeachment court. Ay malapit na yung impeachment trial July 6. Kailangan na talagang madesisyonan yan. Sino ba talaga ang magpe-preside? Alam ko kahit ang mga viewers ko, kayo na mga viewers ko, followers ko, hati kayo sa issue na yan. Pero si PBBM nagsabi na. Sabi ni PBBM, kung siya ang tatanungin, okay siya na si Chis ang mag-preside. Kasi wala naman daw duda na yung kapabilidad, yung kakayahan na maging presiding officer, wala daw siyang nakikitang duda. Si PBBM ang nagsabi niyan. At yung mga senador, sabi ni Senador Ping Lacson, nagkaroon na daw sila ng usapan at ang caucus daw, ang consensus umano nila, ang ibig sabihin ng consensus, yung napag-aagrihan nitong mga mayorya na senador, ay si Chis ang gawing presiding officer. Mga kabunyog, kaya lang yun na nga, may strong objections galing sa civil society, sa simbahan, sa mga progresibong grupo, sa malawak na sektor ng mamamayan. Siyempre, hindi talaga kasi malimutan ng mamamayan yung ginawa ni Chis, yung mga forthwith na yan. Pero, sa isang banda rin, ano ba ang positive kung si Chis ang magpe-preside? Ang isang bagay din na positive kung magpe-preside si Chis ay maipapakita na ang presiding officer ay hindi bias na kontra kay Sara. Kumbaga, ang rinireklamo kasi lagi ng kampo ni Sara, bias. Kaya ang gusto nilang mag-preside, sila Cayetano. Sa totoo, si Cayetano, bias naman sa Sara yan. Bias sa Sara yan, pro Sara yan. Ngayon, kung ang magpipreside nga naman si Chis Escudero, wag nilang sabihin na na pro Sara yan, si Chis. So medyo mas identified pa nga yan sa Sara. Kaya lang, yun na rin yung ayaw ng mga civil society. Kasi bias si Chis kay Sara. Pero pwede namang sabihin ni Chis, unang mga senador, hindi, magiging fair naman daw siya, magiging impartial naman siya. That remains to be seen. Titingnan pa natin yan kung magiging nga ba siyang fair. Ang problema, kung sa kanyang pag-preside, nandyan pa rin ang kanyang dating gawi. Kasi siya masyadong kasi si Chis yung naglalaro sa
Kaya yun ang hindi makita sa kanya yung kredibilidad, yung reputasyon ng pagiging presiding officer na maging kagalang-galang. Wala kay Cheese. Yun ang tingin ng marami. Pero sa isang banda rin, ang sabi naman ng mga senador, at least kung si Cheese ang magpe-preside, lawyer yan. O, aside sa lawyer yan, para walang masabi yung defense, yung kampo ni Sara. Kasi si Cheese yan eh. Si Cheese yan. Identified yan sa kanila. So ngayon mga kabunyog, hindi pa yan nare-resolve. Nung una, medyo decision ang pagsasalita ni Senador Ping Lacson, parang sarado na sila. Sigurado na sila na si Cheese yung gagawin nilang presiding officer. Pero ngayon, dahil sa strong na objections at reactions, sa tingin ko pinag-iisipan uli ng Senado yan kung gagawin ba nilang si Cheese ang presiding officer. Ang marami ang gusto nila si Kiko. Ay kasi si Kiko, ang reputasyon ni Kiko, ang kanyang siyempre lawyer yan. Kaya lang siyempre, aalma na naman diyan ang mga DDS. Sasabihin na naman nila bias yung judge. Yun naman yung isang side. Si Gatchalian, ayun, medyo fair yan si Gatchalian. Medyo neutral yan. Kahit papaano, yan si Gatchalian. Hindi yan masyadong partisan. Kaya lang ang problema kay Gatchalian, hindi lawyer. Bagamat hindi naman required na lawyer ang mag-preside. Hindi naman required na lawyer. Kaya anyway mga kabunyog, yan yung pros and cons kasi ang pinag-uusapan natin dito yung pros and cons. Yung sino-sino yung mga pabor na si Cheese Escudero ang maging Senate yung presiding officer, sino-sino ang pabor diyan at sino-sino naman ang kontra. Kaya kung titingnan natin ngayon yan, ang numero unong pabor yung mga senador mismo. Parang sa tingin nila, sabi nga ni Senador Ping Lacson, may konsenso sila na si Cheese na ang mag-preside. Si Pangulong Marcos, ganun din. Sabi niya, walang question naman, walang duda na kaya yan ni Cheese. Hindi naman kasi yung kakayahan lang yung issue dito eh. Hindi naman yung kakayahan. Kundi yung reputasyon. Sira kasi yung reputasyon ni Cheese. Pagdating dyan, kasalanan niya din naman yan. Okay, mga kabunyog, mga kabayan. So, yung isa pang issue dito, yung pagkaso kay Joel Villanueva. Kasi dapat ngayong linggo, makasuhan na yan. Dapat makasuhan na si Joel Villanueva. Bakit ngayong linggo? Ay di ba kasi sabi ni Ombudsman Boying Rimulya, within 2 weeks, halos kasabayan ang kaso ni Jinggoy. Si Jinggoy lang yung nauna, sabi ni Ombudsman Boying Rimulya nung nag-press conference siya noon, Wednesday, May 28, kakasuhan na si Jinggoy. Natupad yun, nasunod yun. Pero sabi niya, within 2 weeks, susunod na rin si Joel Villanueva. Pina-finalize na rin daw nila ang kaso nito. So yung sinasabing within 2 weeks, ngayon na yun. Itong linggong ito o kaya susunod na linggo, yan na yung within 2 weeks. So sigurado, sisingilin ngayon, ipapollow up na ngayon kay Ombudsman Boying Rimulya. Ombudsman Boying, bakit hindi natuloy ang sinabi mong within 2 weeks kakasuhan si Joel Villanueva? Dahil ba nasa grupo na siya ng mayorya nila Gatchalian? Sa totoo lang, medyo hindi maganda ang magiging dating nun. Kasi ang sinasabi ng mga DDS, kaya daw lumipat si Villanueva, pinangakuhan na hindi nakakasuhan. Pagka gano'n na hindi kinasuhan si Joel Villanueva, gano'n ang uulit-ulitin ng mga DDS. Ay, kaya naman yan lumipat yan kasi pinangakuhan niya na hindi nakakasuhan. Medyo hindi maganda ang dating. Kaya dapat pa rin na suhan si Villanueva. Kaya ngayong araw, nagrally yung mga progresibong grupo. Nakita ko sa pangalan, Spark. Yung Spark, yan yung mga estudyante yan eh. Mga estudyante yan. Nagrally sila, sabi nila, kahit na lumipat na sa mayorya si Villanueva, kasuhan pa rin. Kasi hindi maganda yung sigurado ako sa darating na mga araw, itong susunod na linggo, raralihan uli yan si Ombudsman Boying. Si Ombudsman Boying naman, magiging malaking challenge ito sa kanya. Magiging malaking challenge ito sa kanya. Itutuloy niya pa ba ang kaso kay Villanueva? Pag hindi niya tinuloy, lalabas nun na parang inariglo talaga. Ibig sabihin, talagang lumipat si Villanueva dahil pinangakuan na hindi na siya kakasuhan. Pero pag tinuluyan si Villanueva, maganda ang magiging maganda ang magiging imahin ng sistema ng hustisya natin. Bakit? Na hindi totoo yung sinasabi ng mga DDS na kaya lumipat si Villanueva ay dahil pinangakuan ito na hindi nakakasuhan. Kaya dapat pa rin tuluyan yung pagkaso kay Villanueva. Anyway, kung naman siya, kung hindi naman talaga siya guilty diyan, naman yan, lalabas naman yan. Kaya lang ang problema lang kasi ni Joel Villanueva diyan, non-bailable yung kaso niya. Mabigat yung ganun. Ganun din naman sa part ni ni Gatchalian, magiging mahirap yung pamumuno niya diyan kasi syempre maghihinakit sila Joel Villanueva sa kasi Cheese Escudero. Nandito na nga kami sa grupo mo, hindi mo naman lang kami natulungan. Talaga ito mga kabunyog? Talagang mabigat itong kakaharapin ni Joel Villanueva ni Gatchalian na pamumuno. Syempre sa part din ni Ombudsman Boying Rimulya, malaking challenge din to sa kanya. Pag hindi niya tinuluyan yung pagkaso, magiging lalabas niyan talagang hindi kinasuhan si Joel Villanueva dahil lumipat. Hindi maganda ang dating sa ating sistema ng hustisya, mga kabunyog, mga kababayan. Kaya aabangan ito sa susunod na mga araw. Kasi na yan yung sinabi ni Ombudsman Boying na within 2 weeks, ngayon na yan. Within 2 weeks, ngayong linggo na yan. Kaya nga nagrally na yung mga progresibong grupo, mga kabataan estudyante. Sinisingil na nila si Ombudsman Boying Rimulya. Ombudsman,
Huwag mong kalilimutan yung sinabi mo. Nakakasuhan mo na within 2 weeks si Joel Villanueva. Oo Huwag nga. naman na dahil lumipat lang siya sa mayorya, hindi mo natutuluyan. Kaya lang yun na nga, sa part din naman ni Joel Villanueva at saka kahit ni Chis Escudero, umaasa sila na tutulungan sila poprotektahan sila ni Gatchalian. Kasi si Gatchalian na yung leader nila eh. Kasama na sila sa mayorya. Yan yung hinihinanakit ng mga senador sa pamumuno ni Soto sa kanilakson. Kasi sabi nila, hindi man lang daw napoprotektahan ni Soto at ni Lacson yung mga senador. Kaya lumipat sila kay Cayetano. Si Cayetano naman, talagang garapal, pinoprotektahan yung mga senador kahit may mga kaso. Tulad ng ginawa kay Bato. So ngayon, ang challenge ngayon na kay Gatchalian na. Anong gagawin niya? Gagawin ba ni Gatchalian yung ginawa ni Soto na hindi niya pinotektahan ang mga senador kasi hindi maganda ang dating sa Senado? O gagawin niya ba ang ginawa ni Cayetano? Na garapalan din, pinotektahan yung mga senador tulad ni Bato. So ito mga kabunyog mga kababayan, medyo malaking challenge talaga ito. Unang-una sa liderato ni Gatchalian, pangalawa rin sa reputasyon din ni Ombudsman Buying. Mga kabunyog mga kababayan. Pero kung tayo ang tatanungin, ang maganda sana, kasuhan pa rin si Joel Villanueva at si Chis Escudero. Kung talagang sila, matibay yung mga ebidensya diyan, kasuhan dahil yan yung justisya natin. Magandang ipakita natin yan. Ngayon, yung ginawa nila na paglipat sa mayorya, pagkalas nila kay Cayetano, nire-recognize naman yun eh. Nire-recognize naman yun sa sakripisyo na yun. Nakapagpagaan naman yun, kumbaga mitigating yun. Nakapagpagaan yun sa kanilang dati ang sama-sama na ng reputasyon nila Villanueva at saka ni Chis Escudero. Pero sa ginawa nilang paglipat, kahit papano nabawasan yung pagtingin sa kanilang masama ng taong bayan. Kaya lang, hindi pa rin dapat kinakalimutan yung kaso nila doon sa anomalya sa flood control. Wala dapat na para hindi lumabas na naaariglo pala. Hindi medyo talaga mga kabunyog mga kababayan na mahirap. Mahirap ito sa part ni Gatchalian, mahirap ito sa part ni Ombudsman Buying Rimulya. Pero alam naman natin, si Ombudsman Buying Rimulya, kung siya lang ang masusunod, kakasuhan niya yan. Kakasuhan niya yan. Kaya lang, ang reality kasi natin ng ating politika at sistema ng hustisya, ibang-iba. Pero panahon na rin siguro na mabago talaga ang politika natin. Mabago ang politika natin. Kung talagang may dapat managot, managot. Pero yung ginawa mo namang kabutihan, kinikilala pa rin naman yun. Yan yung justice must prevail. Accountability is not reconcilable. Yan ang kay Diriel yan saka kay Samuel Salamanes. Okay, mga kabunyog mga kabayan, magandang araw sa inyong lahat. Mabuhay po tayo. Salamat, attorney, no? So actually, totoo rin sinabi talaga ni Kanyan sinabi ni Boying Rimulya. Hinog na. hinog na yung kay Joel. Nako, pero ewan ako, malanat deal, no? Kung baka yung kaso niya biglang hindi na plunder, yung isa na. Yung may bail. Kasi pag plunder talaga, no bail yun eh. So, yun lang. Okay, last two topics tayo. Short live lang tayo. Less than 1 hour lang tayo. Nag-update kasi nakapag-live na tayo kaninang umaga, kaninang hapon. So, pangatlong live na natin to. Shoutout Allen Valencia, Patrick Briones, Miss Suzuki, Leonida Negrillo, mga Serapors family, shoutout sa inyo at syempre kay Arton Zala at sa lahat po ng mga silent viewers natin, shoutout sa inyo. Okay, countdown tayo sa ating next topic. Short topic na naman kay attorney pa rin. Alright, countdown.